Kung bibigyan kita ng isang challenge na kayang baguhin ang takbo ng buhay mo in just 1 week, susubukan mo ba? Hindi ito joke, hindi hype, at hindi rin yung classic na Monday na lang or next month na lang na lagi mo namang nakakaligtaan. Totoo ito dahil ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa mga simpleng habits na inuulit mo araw-araw. Walang magic pero may momentum. At kung handa ka nang umalis sa cycle ng pagod, stress at feeling stuck, itong 5 habits na ito ang magiging simula ng bagong chapter sa buhay mo. Bago tayo mag-umpisa, gusto ko munang itanong sa iyo ang isang bagay. Ilang beses mo nang naramdaman na parang kahit anong effort ang ilagay mo, hindi mo makita ang resulta? Ilang beses mo nang sinabing bukas na lang, sa weekend na lang, kapag nakaipon na ako ng energy, saka ko nagagawin? Kung ngumingiti ka kasi parang ikaw yon, normal yan. Lahat tayo dumaan sa ganyang phase. Pero ngayong pinapanood mo ito, malinaw na isang bagay ang nagbago. Handa ka na. At ang kailangan mo lang ay 1 linggo ng matapat na commitment sa sarili. Kaya simulan natin sa unang habit. Habit 1, 1 oras na maayos na umaga. Sa tuwing gigising ka, may 2 mundo na naghihintay. Yung mundo ng iba at yung mundo mo. Ang problema, karamihan ng tao, sa pagmulat pa lang ng mata, tumatalon agad sa mundo ng iba. Notifications, messages, social media, lahat ng ingay ng mundong hindi mo kontrolado. Wala pang 5 minuto, ubos na ang focus mo, may comparison ka na agad, may stress ka na agad, at hindi mo namamalayan na sinimulan mo ang araw mo sa energy na borrowed at unstable. Samantalang ang mga stoic, ang una nilang ginagawa ay pag-aayos ng sarili bago ang mundo. Para sa kanila, ang umaga ay sacred space. Ito ang oras para iset ang tono ng buong araw. Sa modern psychology, tinatawag itong mental priming. Kapag ikaw ang nagde-decide kung ano ang unang papasok sa isip mo, mas mataas ang chance na magiging kalmado ka, productive at emotionally stable. Kaya ang 1-hour morning rule ay simple. Sa unang 1 oras, bawal muna ang cellphone. Walang scrolling, walang checking ng notifications. Ang goal ay ibalik sa iyo ang control sa umaga mo. Pwede kang uminom ng tubig, mag-stretch ng 2 minuto, mag-journal ng 5 minuto, mag-pray kung gusto mo, o mag-quiet moment lang para magpasalamat. Hindi kailangang fancy. Ang kailangan lang ay 1 oras ng tahimik na pag-aayos ng utak bago ang kaguluhan. Sabi ni Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events." Sa psychology naman, paulit-ulit na pinapatunayang ang unang oras ng araw ay may pinakamalakas na epekto sa mood, decisions at self-discipline ng tao. Sa loob ng 1 linggo na ginagawa mo ang habit na ito, mapapansin mong kahit hindi pa perfect ang buhay mo, mas organized na ang sarili mo. At minsan, doon talaga nagsisimula ang tunay na pagbabago. Habit 2, 2 listahan para gumaan ang isip. Maraming tao ang sobrang pagod hindi dahil sa dami ng ginagawa nila, kundi dahil sa dami ng iniisip nilang hindi naman nila kontrolado. At kung minsan, sa isip pa lang natin, mas malaki na ang problema kaysa sa totoong laki nito. Sabi ng mga Stoic, ang unang hakbang sa kapayapaan ay ang malinaw na paghiwalay sa mga bagay na kaya mong kontrolin at hindi mo kontrolado. Sa psychology, ang tawag dito ay cognitive sorting. Kapag sobrang dami ng gulo sa isip mo, umiinit ang utak, nagiging foggy at madali kang mapagod kahit konti pa lang ang nagagawa mo. Kaya ang 2-list reset ay simpleng exercise na pwedeng baguhin ang buong emotional landscape mo. Bago matapos ang araw, gumawa ka ng 2 listahan. Sa unang listahan, isulat mo ang lahat ng bagay na may kontrol ka. Deadline, task na hindi mo pa sinisimulan, tawag na kailangan mong gawin, boundary na kailangan mong itayo. Sa pangalawang listahan, isulat mo ang mga bagay na wala sa kontrol mo. Opinyon ng ibang tao, traffic, mood ng boss mo, kung may nagustuhan ba ang post mo, kung bakit hindi nag-reply ang isang tao, lahat ng hindi mo hawak, ilagay mo rito. Pagkatapos,
Tingnan mo ang pangalawang listahan at tanggapin kung bakit hindi mo iyon dapat ubusin ang oras at emosyon mo. Ang mga Stoic ay naniniwala na we suffer more in imagination than in reality. Sa psychology, napapatunayan na ang simpleng pagsulat ng iniisip mo ay nagbabawas ng emotional intensity dahil inilalabas mo ang pressure mula sa utak. Kapag ginawa mo ito sa loob ng 1 linggo, mapapansin mong gumagaan ang pakiramdam mo dahil hindi ka na lumalaban sa mga bagay na hindi naman dapat ipinaglalaban. Mas malinaw ang takbo ng araw mo, mas objective ang mindset mo, at mas konti ang stress. Habit 3. Habit 3, the 30 minutes na tutok sa trabaho. Ang productivity ay hindi palaging tungkol sa haba ng oras na ginugugol mo, kundi sa kalidad ng focus na binibigay mo. Karamihan sa mga tao ay hindi productive, hindi dahil tamad sila, kundi dahil ang atensyon nila ay hiwa-hiwalay sa napakaraming bagay. Binuksan ang laptop pero nauwi sa 5 tabs na walang natatapos. Sinimula ng task pero tinigil dahil may notification. Nakaupo na nga pero hindi pa rin makafocus dahil sabog ang isip. Ang mga Stoic ay nag-train ng attention nila na parang muscle. Kung gusto mong palakasin, kailangan mong sanayin. Epictetus once said that if you want to do something, make it a habit. At dito pumapasok ang deep focus sprint. Set a timer for 30 minutes. Isang task lang. Walang multitasking, walang checking ng messages, walang switching ng tabs, isang malinaw na layunin at buong atensyon. Pagkatapos ng 30 minutes, magpahinga ka ng 5 minuto. Sa psychology, ang tawag dito ay flow threshold. Sa unang 10 minuto, nag-a-adjust pa lang ang utak mo. Sa susunod na 20, dun pumapasok ang totoong momentum. Kaya minsan mas marami ka pang natatapos sa isang 30-minute sprint kaysa sa 2 oras na sabog ang focus. Kapag ginawa mo ito ng 1 linggo, mapapansin mong mas mabilis kang matapos, mas mataas ang quality ng output mo, at mas magaan ang pakiramdam mo dahil nararamdaman mong productive ka ulit. At ang pinakamaganda, may sense of control ka ulit sa oras mo. Habit 4, the 10 minutes ng tahimik na pahinga. Ito ang habit na pinakamadaling baliwalain pero pinakamalaki ang epekto sa emotional stability mo. Araw-araw, maglaan ka ng 10 minuto para walang gawin. Hindi katamaran ito. Ito ay isang stoic reset. Sa panahon ngayon, ang bilis ng mundo, ang daming ingay. Notifications, videos, chismis, opinion ng lahat, pressure sa trabaho, comparison sa social media. Hindi nakakagulat kung bakit ang daming tao ang anxious at madaling mapagod. Kaya tinuturuan tayo ng stoic practice ng intentional stillness. Sa psychology, tinatawag itong mental decompression. Kapag hindi mo binibigyan ng pahinga ang utak mo, nagkakaroon ka ng information overload. At pag overload ang isip, mas madali kang mapikon, mas mabilis uminit ang ulo mo, at mas madalas ka ring ma-burnout. Kaya sa 10 minuto na wala kang gagawin, humihinga ka lang at hinahayaan mong mag-relax ang nervous system mo. Walang cellphone, walang music, walang kailangan isipin, isang simpleng pag-upo at paghinga. Kapag nakasanayan mo ito, mapapansin mong hindi ka na reactive tulad ng dati. Mas madali kang kumalma, mas malinaw ang pagdedesisyon mo, at mas lumalakas ang emotional resilience mo. Sa 1 linggo lang, mararamdaman mong naging iba ang takbo ng araw mo dahil kaya mo nang magpahinga kahit hindi ka natutulog. At sa totoo lang, sa mundong puro ingay, ang taong marunong manahimik ay laging mas malakas. Habit 5. Tanong sa sarili mula sa hinaharap. Sa gabi, bago ka matulog, tanungin mo ang sarili mo ng isang simpleng tanong na may malakas na epekto sa mindset mo. Kung babalikan ako ng future self ko ngayon, matutuwa ba siya sa araw ko? Napakasimple pakinggan pero dito bumubukas ang accountability, purpose at clarity. Ito ang habit na naghihila sa iyo palabas ng autopilot mode. Ang mga Stoic tulad ni Seneca ay consistent sa nightly self-examination.
Para sa kanila, kailangan mong makita ang sarili mo ng tapat para maitama ang dapat itama. Sa psychology, ito ay self-accountability and cognitive recalibration. Hindi ito paraan para saktan ang sarili mo or i-pressure ka. Ito ay gentle checking in, parang salamin na pinapakita ang totoo para alam mo kung paano ka magiging mas mabuti bukas. Tanungin mo ang sarili mo kung nag-grow ka ba today. May ginawa ka bang tama? May nilabag ka bang pangako sa sarili mo? May isang maliit bang bagay na kaya mong ayusin bukas? Kapag ginawa mo ito sa loob ng 7 araw, mapapansin mong mas conscious ka sa actions mo. Mas mabilis kang natututo sa pagkakamali at mas lumilinaw ang direksyon mo. Unti-unti, nararamdaman mong may nagbabago sa way of thinking mo at parang hinahatak ka papunta sa version ng sarili mong mas disiplinado at mas aligned sa buhay na gusto mong mabuo. Bakit kayang baguhin ng 5 habit na ito ang buhay mo sa 1 linggo lang? Hindi dahil magic ito. Hindi dahil instant transformation, pero dahil sa wakas, may ginagawa kang iba. Kung paulit-ulit mo lang inuulit ang lumang pattern, luma pa rin ang resultang makukuha mo. Ang 5 habits na ito ay parang 4 na sulok ng foundation ng isang bahay. Maayos ang umaga mo, kaya maayos ang mindset mo. Malinaw ang priorities mo, kaya konti ang stress. Mas malakas ang focus mo, kaya mas marami kang nagagawa. Mas kalmado ang isip mo, kaya mas timbang ang mga decisions mo. At mas klaro ang future mo, kaya hindi ka natatrap sa short-term pressure. Hindi man mababago ng 1 linggo ang buong buhay mo, mababago nito ang trajectory ng buhay mo. At iyon ang mas mahalaga, dahil ang direksyon ay laging mas mahalaga kaysa bilis. Kwentong magpapatunay na uubra ang lahat ng ito. May kaibigan akong sobrang lost noon. Wala siyang gana, hindi niya alam kung anong direksyon ang gusto niya at parang lagi siyang pagod kahit wala naman siyang nagagawa. Sinabi ko sa kanya na subukan ang 5 habits na ito sa loob ng 1 linggo. Hindi niya ako sineryoso sa una pero ginawa niya pa rin. Sa unang araw, hirap siyang hindi kunin ang cellphone pagkagising. Sa pangalawa, nabigla siya sa dami ng bagay na iniiyakan niya kahit wala naman siyang kontrol. Sa 3 araw, gamit ang 30-minute deep focus sprint, nagawa niya ang isang task na iniiwasan niya ng 3 buwan. Sa 4, mas kalmado na siya. Sa 7 araw, hindi dramatic na miracle pero may sinabi siya na hindi ko makakalimutan. Sabi niya parang bumalik yung sarili ko at minsan iyon lang naman talaga ang kailangan natin. Hindi bagong buhay, hindi bagong kapalaran, kundi pagbabalik ng sarili nating matagal nang naligaw. Reflection. Kung may isang aral kang iuuwi ngayon, ito iyon. Ang pagbabago ay hindi laging malakas na bagyo. Minsan tahimik lang ang simula. Simpleng desisyon, simpleng habit, simpleng commitment. Gawin mo ang 5 ito sa loob ng 1 linggo at tingnan mo ang mararamdaman mo. Mapapansin mong mas grounded ka, mas productive at mas connected sa dahilan kung bakit ka nag-e-effort sa buhay. At kung gusto mo pang matuto at mag-grow kasama ko, subscribe ka na. Marami pa tayong pag-uusapan na makakatulong sa journey mo. See you sa next video.